Hello, Sir Christopher. Kamusta po? Redman tayo Sherman here. So, ito sir, unboxing and testing tayo sir ng unit na order nyo. The WE Glock 34 4 Series T8 Airsoft Gas Blowback Pistol. Ayan sir. So, ito yung T8. So, silver slide, silver barrel, black tan frame. Okay, T8. Okay? So, always remember to keep your trigger finger out until the time nakakalabitin mo yung trigger. Okay, so ayan siya, sir. So, fiber optics, front and rear sights. So, ported slide, silver, tapos stippled grip. Yung trigger niya, Salient arms, flat trigger, magwell, and ano ba? Ito, Gen 4, Gen 5 mag release. Okay, tapos meron siya kasama inclusions, no? Meron siya kasamang beaver tail, saka yung pin para sa beaver tail, and the magazine. Okay, so yan. Yan yung mga kasama sa box. Alright? So, teka lang, for the magazine, medyo check natin yung kung mahigpit pa, kasi minsan kasi maluwag. Okay, yan. So, bago natin lagyan ng gas, no? So ngayon, lalagyan na natin ng gas and okay, so makita mo meron akong technique. Malapit yung ano natin. Okay. Okay, so ngayon, lagyan natin ng BB. Usually kasi dito ako mahilig maglagay. Ang drawback lang is that medyo inaayos ko pa minsan. Kailangan ayusin. Kaya katulad ng ganyan, may butas. Diba? So, dapat kasi wala. So, kailangan ko pa ayusin. Yun lang yung drawback. Okay, so ngayon, with the, diba, meron kayo in order na BB loader, meron siya kasama adapter. If you use this adapter, ganyan siya. Pag dito kayo nag-load sa harap, hindi mo na siya kailangang ayusin, automatic nakaayos na siya. Ganun siya. Okay? Kataon lang na, ayoko lang na, for me, ayoko lang na nagpapasok ng BB dito. Parang ganun. Kasi nga, parang mas mabilis kasi siya mag-wear out kapag hindi nagpapasok ko rin dyan. So, gusto ko lumalabas lang dyan. Sa akin lang naman yun. Yung ibang mga tao naman kasi pinapasok nila dito. So, kanya-kanya siya. Okay? So, ngayon, nalagyan ko na ba ng gas to? Oo, nalagyan ko na ng gas, no? Usually kasi naglalagay muna ako ng bibig bago ako naglalagay ng gas. Kaya pag nagkabaliktad, nakakalimutan ko. Okay, so naglagay na tayo ng gas. Okay. So, ngayon, this is the chronograph, alright? So, testing lang natin yung power niya, FPS, no? Kasi, mamaya, low power, nakakaya naman, alright? So, dapat ang power na to is nasa 350. Okay, 350 and above. Kung magkano siya? Pero pwede naman siya 340 kasi kasi 34 to, so medyo malakas to yun. So, pagkabago, it should be around 350, 360, parang ganun. Minsan, pag sorte tayo, abot pa to ng 370, 380, 390, parang ganun. Okay? Dati alam ko may umabot pa nga 400. Okay? So anyway, so yan. Inserting the magazine. Okay, so pag nag-i-insert ka ng magazine sa 4 series, takasan mo kasi meron siyang magwell. Yung magwell kasi parang pinupush out niya yung magazine. So kapag hininaan mo yan, tama mo, nahuhulog. Okay, kaya kailangan yan. Okay? Yan. Alright, so ito na, firing. Oh, sabi ko sa'yo malakas to 399.6. Okay. 395.5. Pag bago, ganyan. Tapos after a while, pagka gamit ka na ng gamit sa kanya, siguro magna-normalize siya. Yung parang normal niya, mga siguro 360, 370 siguro, parang ganun. 394.9. 385. Okay? So, yun, naka 4 shots tayo. Alright. So, ngayon naman, accuracy test naman tayo. Okay? So, the target box, saan ka nag-order sa Viber na? Okay. So, the target box, actually makikita mo to sa FB page natin. Pero sisend ko rin sa yung picture. Na target box is the distance of 2.3 meters. Okay. Tapos yung bilog dun sa target box natin is 4
centimeters. Okay, 4 cm. So, ayan, 4 cm siya kasi ginamitan ko na siya ng template eh. Ayan, 4 cm. Hindi na ako mahirapan. Okay? So, dati, 2 inches yung gamit natin. Eh, napansin ko naman, medyo accurate naman. Halos bihira naman yung lumalabas dun sa 2 inches. Niliitan ko para mas marami ako malagay na bilog. Okay? So, after natin mag-test, picturean ko, then send ko sa'yo. Okay? Para, ano kasi, para makita mo na, uy, accurate ah. Kasi, isa to sa mga dahilan kung bakit puro Taiwan lang yung binibenta ko na unit. Kasi nga, accurate ng mga Taiwan na, ito mga WE, KJ Works, lalo ni KJ Works, mas accurate yun. Talagang, mas precise pa nga yun eh. Accurate and precise. As in, parang, minsan isang butas lang. Okay? Yung WE minsan, parang medyo, may pumupunta-punta pa sa iba-ibang lugar eh. Pero, syempre, we're only using 0.2 grams BB. Magaan lang kasi yung BB natin eh. Pag magaan yung BB, tapos malakas yung power, minsan, gumaganon talaga yung BB. Okay? So, ito. Testingin natin. Bang! Okay? So, hindi nga siya isang butas. So, medyo pero, lahat naman ng hits is nasa loob ng 4 cm. Okay. So, yung target pala na ginamit ko for this unit of yours is the second from the bottom, the second row from the bottom, and the third one from the right. Okay, third one from the right. So, katabi siya ng center. Okay, so, second from the bottom, third one from the right. Yun yun. Okay, pipicturean ko rin siya, tapos bibilugan ko. Send ko sa inyo. Okay? So, nasa loob yung 5 hits. Hindi nga lang siya isang butas, pero nasa loob siya lahat. Okay, so ayan, nag-open yung slide, so removing the magazine, kasi wala na yung bala. Okay. So, ito nga pala, sabihin ko sa'yo, baka kasi newbie ka. So, medyo sensitive yung mag-catch or mag-release ng mga 4 series. Okay? So, pag yan ginagamit mo, tapos kunyari, nakaisang kamay ka lang, syempre isang kamay, ewan ko lang, kung mapipindot mo yan. Pero kasi pwede mo rin naman kasi mapindot pag ganyan ka humawak, di ba? Kung baka mapindot mo. So, practice mo lang din paano hawakan ng tama para hindi mo siya mapindot. Okay? Kasi ako, never ko siya napindot eh. Pero minsan kasi may nakakakuha ko ng feedback sa mga customer na newbie, napipindot nila. So, nahuhulog yung magazine. So, kasi pag nahulog yung magazine, meron kasing potential na masira. Kaya, we have to avoid. Pero yung waga, so far, wala pa naman nasiraan. Pero syempre, aantayin pa ba natin yun? Okay, so, yan sabi ko na sa'yo. So, okay? So, pag one hand ka, ingat ka dyan. Tapos, kapag hahawakan mo siya dalawang kamay, ingat ka rin. Okay, na hindi mo siya ma-press. Ako kasi hindi ko na-press eh. Kasi pag umawak ako, ganyan eh. Inaalalayan, ginagamit ko tong left hand, pang alalay lang doon sa right eh. Hindi ko siya pinipiga. Yung iba kasi parang pinipiga nila eh, yung using left eh. So, yun lang. Kasi medyo sensitive yan eh. Tama mo. Okay, so actually, yun naman din yung isa sa mga nagustuhan ko sa kanya. Kasi dati, ginagamit ko ito pang competition. So, mabilis ako mag-change mag. Hindi ako nahihirapan. Parang mabilis eh. Okay. So, hindi katulad ng iba, parang gumagano'n pa sila. Ang tagal eh. Ako kasi, mabilis. Okay? So, ayan sir, nag-open his slide as usual. Parati ko sinasabi na hilain, huwag nyo siya ipapress. Okay? Huwag mo ipapress down yan. Hilain mo lang yung slide. Kasi nga, ito kasi mas matigas to kaysa dun sa slide. So, yung kanal, baka makayod. Pagkaka-press ka kasi ng press, makakayod siya. Darating yung time, yung kanal, para mapupudpud na. Pag napudpud na, hindi siya mag-open slide. Gets mo? So, yun yung iniiwasan natin. Okay, so ang gagawin mo na lang, actually kahit nasa tunay yung nag-lock, may makikita kayo sa YouTube, may nagtuturo na huwag daw ipa-press down, kailangan hilain. Okay, kasi nga sa tunay, mas matigas yung spring. So, kapag ka nagganyan, mas matigas siyang itulak. So, mas mabilis pag hinila mo na lang to or ipupush mo pag gano'n, ipupush mo pag gano'n. Push mo ng pag ganyan. Tapos, bibitawan mo. Kasi sarili bababa yun eh. Okay? So, ayan, hammer down para maging safe na yung pistol. Okay? So, ayun, Sir Christopher, okay na tong unit mo. So, ipapako na siya para madala ko na siya sa courier tomorrow. Okay? So, ayun, sir, thank you for your order. Until next transaction po, always remember to stay safe, stay great,
be good, and be thankful always. God bless po, sir. Bye-bye.